Bawal tumawid! Naku, lagi natin nakikita yan sa mga kalsadang hindi dapat tawiran. Pero may mga gumagawa pa rin. Gaya nitong mga estudyanteng tila nakikipagpatintero sa mga sasakyan sa Iloilo City. Naku, tingnan mo naman yan, nakakainis ha. Makikita sa CCTV na ang isang estudyante na nasa gitna ng kalsada, tila hindi pa sigurado kung tatawid, habang ang mga kasama nagsiakyat sa harang sa Center Island. Tumawid sila sa diversion road ng Mandurriao District kahit wala namang pedestrian lane. Ayon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, paglabag ito sa anti-jaywalking ordinance. Dapat nila tumawid sila sa isang footbridge na 50 metro mula sa kanilang tinawiran. May pedestrian lane din na 100 metro naman ang layo. Pag-usapan natin ang insidenteng ito. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, itong jaywalking na yata ang isa sa pinakamadalas nating nakikitang paglabag. Kung sa mga sasakyan may NCAP or No Contact Apprehension at matitikitan ka kapag may violation, ano naman ang sinasabi ng batas sa mga nagja-jaywalk, adult man o minor? Well, actually, wala akong alam na batas kung nakalagay bilang Republic Act o batas pambansa na talagang pinagbabawal ang jaywalking, much less na ginagawang krimen ito. Kapag sinabi nating krimen ay may criminal liability o kulong. Wala naman tayong pambansang batas that makes jaywalking a crime. Pero nga, merong ordinansa ang MMDA at iba pang mga syudad at munisipalidad na ipinagbabawal ang jaywalking. Kaya't mag-check sa inyong mga lokalidad para malaman ang mga penalty. Sa Metro Manila, sa ilalim ng anti-jaywalking ordinance nito, may fine na 200 although itataas o itinaas na daw to 500 pesos for jaywalking. Pero ano ba ang jaywalking? Simple lang naman po yan. Ito ay ang pagtawid sa isang daan na hindi pedestrian lane o crosswalk o footbridge. Pero oo, alam ko naman ako minsan, yung footbridge mas mataas pa sa Mount Pulag. Hindi talaga pedestrian friendly ang mga lansangan natin talaga kung minsan, or should I say, kung madalas. Pero hindi ibig sabihin ay mag-jaywalking kayo dahil ito nga ay nakamamatay. Kung titingnan natin ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation Act, nakalagay doon na actually kapag ang pedestrian ay tumatawid sa pedestrian lane o crosswalk, ang taong tumatawid dito ang may right of way. At kung may taong gustong tumawid at walang crosswalk, ang may right of way actually ay ang mga kotseng dumadaan. Kahit na walang kulong ang jaywalking sa ilalim ng Republic Act 4136, bakit natin dapat sundin ito? Well, eto na nga. Dahil kung may nangyari sa inyo at nasagasaan kayo, yung degree of liability na nakasagasa sa inyo, malamang depende kung kayo ay jaywalking or not. Halimbawa, kung nasagasaan kayo habang tumatawid sa pedestrian lane, naku, 99.99999% ay kayo ang may kasalanan at hindi, kasalanan ng driver ng kotse. Nasa pedestrian lane kayo, kayo ang may right of way. Dapat ay pinadaan kayo at hindi nakipagpatintero ang kotse. Pero kung kayo ay nasagasaan habang tumatawid nang wala sa pedestrian lane, lalo na kung ito ay main thoroughfare, ang may right of way dapat ay ang kotse. Kailangan natin pag-aralan pa kung sino ba talaga ang may pagpapabaya. Hindi naman porket may right of way ang kotse ay hindi na siya mag-exercise ng caution. Di po ba? On the other hand, hindi naman automatic na walang habol ang kawawang jaywalker. Pero kailangan imbestigahan pa talaga ng masusi. Kung kayo naman ay tumawid sa gitna ng SLEX o NLEX, naku, mas delikado po yan. At ang mga driver, wala silang expectation na may tatawid doon dahil napakabilis talaga ng mga sasakyan at talagang bawal ang mag-cross ng ganong klaseng expressway. Mahirap depensa ng isang taong nasagasaan sa ganitong pangyayari dahil talagang wala nga talagang tatawid dyan. So malinaw po, una, bawal ang pagtawid sa mga kalsado o highway kung wala sa pedestrian lane, footbridge o overpass. Ikalawa, lalo na sa Metro Manila, may anti-jaywalking task force sa ilalim ng Traffic Discipline Office na siyang itinalaga para magpatupad ng batas at manghuli ng mga lalabag. At pangatlo, huwag magulat kung may ordinansa in place sa inyong lokalidad, malamang ay may multa at dagdag na parusa para sa mga paulit-ulit na lumalagabag.
Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Alam niyo na po, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.